tumutubo ako ng 8,820 per day. Ito yung pagkukwenta kapag magkukosting kayo. Hindi porket, kunyari, bumili ako ng 1 litro ng gatas. Ilalagay ko na kagad sa costing ko yung kung 1 litro siya ng gatas, yun din yung ilalagay kong presyo. Hindi ganun. Para talagang alam mo kung magkano ang itatakda mong presyo sa bawat benta mo ng tinapay. Ganito po yun. So, hello guys! Ito na. Gusto ko lang ituro sa inyo to kasi kadalasan nakikita ako pagka kunyari may pinost akong video or kahit pictures lang, laging merong magtatanong dyan. Actually, madaming magtatanong kung magkanong bentahan nito. Ang system nun kasi, hindi mo pwedeng gayahin yung presyo ko. Papakita ko sa inyo kung bakit later. Pero hindi mo pwedeng gayahin yun. Kasi either malulugi ka, hindi mo talaga, kahit marami kang benta, hindi mo mararamdaman yung kita mo. Kasi hindi ka nag-costing lang sa sarili mo. So, tinuturo ko to pagka may workshop ako, pero hindi ko agad siya pagkakait sa mga viewers natin dahil napapansin ko, kaya maraming bakers na sa umpisa lang mabilis panghinaan ng loob kapag lumipas na hindi nila nararamdaman yung kinikita nila, tinatamad sila. So, wag kang maging magaling lang na baker, maging magaling ka ring negosyante. Ito yun. So, ito ay recipe ng donut para sa mga baguhan. So, ito yung recipe natin ng donut. So, ganito mag-costing ha. So, mag-i-start muna tayo sa pagkukwenta nung cost ng ingredients natin. So, pag magkukwenta kayo ng cost, ito yung for 1 kilo lang. Kaya dapat nagbe-baker's percentage ka din para alam mo, again, mas madali siya. Kunyari, nagtitimpla ka ng at least 3 to 10 kilos ng flour a day na binibenta mo na donut. So, mas madali. Ito ay for 1 kilo lang. Papaliwanag ko sa inyo, again, kung bakit hindi nyo pwedeng gayahin yung presyuhan ko. Para ma-realize nyo. So, 1 kilo ng bread flour is 52 pesos sa amin dito. 52. So, again, 52 na siya kasi ito na yung naka 1 kilo tayo eh. 20 grams ng yeast. Ang ginagamit kong yeast ay Fermifan 2-in-1 yeast. Yan is 190. Yung 190 na yun is 500 grams. So, compute natin. Divide 500 equals 0.38. Kinukuha natin dyan is yung presyo niya. Nakikita nyo ba? Kinukuha natin dyan yung presyo niya per 1 gram. Then, i-multiply natin to kung gaano kadami yung gagamitin natin. So, ang nakalagay dito sa recipe natin is 20 grams. So, yung 0.38 is multiply natin sa 20. Multiply by 20. So, meron tayong 7 pesos and 6 centavos. 7 pesos and 60 centavos para sa yeast natin. Presyo ng yeast natin. Bago naman, sa sugar natin is 65 pesos per kilo. 65. Divide natin sa 1,000. Since kukunin nga natin again yung kanyang presyo per 1 gram. So, 0.065. Ang gagamitin natin dito is 200 grams. So, multiply natin yan sa 200 grams. So, 13 pesos. Di ba ang dali? Hindi naman to kailangan gawin daily. Kailangan nyo lang tong gawin. Mag-a-adjust lang kayo kapag kami nagbago ng presyo sa market. Sa water natin, isasama nyo yung water na presyo sa overhead na. Sa pagkukwenta na ng electricity, sa tubig, sa transpo, sa mga ganun nyo siya isasama. Kasi masyadong mahirap siyang kwentahin ng ganyan. Unless, bumibili ka, ang ginagamit yung tubig sa pag-bake is yung mga mineral. Yung mga naka-container, mga ganyan. Doon nyo siya dapat kwentahin para eksakto. Sa milk natin, ang ginagamit ko is full cream milk. Ang binibili ko ay yung maramihan, yung box-box na. So, ang nakakahalaga yon ng 78 pesos per liter. Ito yung pagkukwenta kapag magkukosting kayo. Hindi porket, kunyari, bumili ako ng 1 litro ng gatas. Ilalagay ko na kagad sa costing ko yung kung 1 litro siya ng gatas, yun din yung ilalagay kong presyo. Hindi ganun. Ang pagkukosting ay kung ano lang yung ginamit mo. Para talagang alam mo kung magkano ang itatakda mong presyo sa bawat benta mo ng tinapay. Ganito po yun. 18 pesos, 0.72. Sa eggs, kailangan natin dyan ng 120 grams. Sa pag-aano ng eggs,
tumitimbang ng 55 to 60 grams. 55 to 60 grams per piece. So, pagpalagay natin, gawin na natin 60 grams, kadalasan sa akin. 60 grams, di-divide natin dun sa kailangan natin, 120. So, meron tayong 2 piraso. I-multiply nyo yun, yung 2 piraso yun, kung gano'n ka yung presyo ng itlog sa inyo. Dito sa amin, 8 pesos. So, 2 times 8 equals 16. So, 16 pesos. Nagigets? So, yung butter naman natin, ang ginagamit ko is yung butter compound ng high cups. Ay, i-divide natin sa unit ng measurement niya, 25 grams, para makuha natin again yung presyo niya per 1 gram. So, per 1 gram niya is nagpe-presyo ng 0.28. Ang gagamitin natin is 140 grams. So, multiply natin yan sa 140. So, kailangan natin ng 40 pesos para makabili tayo ng butter. So, ito ay para sa dough pa lang po, ha? I-add natin to lang lahat, o total natin. Ito tayo 147 pesos. 0.2. Para lang dun sa ating dough. So, ang putol ng donut natin is usually, pag pambenta na, is 40 grams. So, para makuha natin kung ilang piraso yung may yield natin dito, i-add natin yan. 140. So, magkakaroon tayo ng 1,972 na dough dito sa recipe na to. So, ang putol agad natin is 40 grams. So, i-divide natin siya sa 40 grams para makita natin kung ilang piraso yung magagawa natin. Magkakaroon tayo ng 49 pieces. So, ang gagawin natin, 147 yung cost natin. Madali lang to. Actually, logic lang ang kailangan natin dito. 147, divide natin sa 49 natin, is gagamit tayo ng 3 pesos each. 3 pesos na siya each. Dough pa lang yan. So, palaman natin, gawin lang natin simple. Gawa lang tayo ng babaryan. Kukwentahin din natin. Ganun lang din. So, hindi ko napapakita. Cornstarch natin, 40 grams, 60 pesos per kilo. Ganun lang din yung gagawin natin. Yung presyo niya, i-divide mo yung unit. Pagpalagay na 1 kilo, so 1,000 grams. Multiply mo kung anong measurement yung kailangan mo. Ganun lang kadali para sa lahat. Meron tayong 69 pesos and 26 cents. Mapapalaman natin dyan, 49 pieces. Divide natin yan sa 49. So, kada isa, kailangan natin ng 1 pesos and 50 centavos. 1 pesos and 40 cents. Paano? Round off na natin, 1 pesos and 50 cents. Lagay ulit din natin doon. Powdered sugar pa and powdered milk. 1:1 ratio. So, sa 1 kilo, kakailangan natin ng 150 grams ng powdered sugar. 150 grams ng powdered milk. Powdered milk ay 200 pesos per kilo. So, ganun lang ulit yung gagawin. So, 30 pesos. Powdered sugar natin, ang 5 pounder ay nasa 360 pesos. 5 pounder ay tumitimbang na yun ng almost 2.5 kilos. 360 divide 2,500. So, multiply natin by 150. Kailangan natin ng 21 pesos. So, meron tayong 51 pesos pag inad natin yan. Again, di-divide natin to sa 49 pieces. Talaga natin kunin dito ay yung presyo niya per piece. So, 49, 51, divide 49 pieces equals 1 pesos and 40 cents. Coating. Pasensya na kayo sa sulat ko, pangit talaga. Sa pagpa-fry naman, syempre, hindi naman pwedeng hindi mo ipiprito yan. Kailangan din natin ng oil. Ginagamit kong oil is Kiss Fry ng High Cups Marketing Corporation. 170 siya per kilo. Pero again, ang pagpiprito naman ng donut, hindi mo naman mauubos yung 1 kilo na yon sa isang pritusan lang. So, nasa sa pagpiprito mo yun kung gaano mo siya katagal gagamitin. Fry. So, ang ginagawa ko, hindi ko siya pinipresyohan ng isa. Minsan, gagamitin ko siya ng 5 beses. So, yung 170, i-divide natin sa 5.
So, magkakaroon tayo ng 34 pesos. So, yung 34 pesos na yun, i-divide natin again yun sa 49 pieces. So, magkakaroon tayo ng 0.69 centavos. I-add natin yan. Cost ng dough pa lang natin is 6 pesos and 83 centavos. Dough natin, cost natin ng dough pa lang yan. Meron pa tayong mga overhead, kagaya ng labor, electricity, water, rent kung nagre-rent ka ng pwesto, transportation, madami pang iba. So, kaya ang sinasabi ko sa inyo, hindi nyo ako pwedeng gayahin sa pagpepresyo kasi hindi lang naman 1 kilo ng tinapay ng kaharina ang minamasa ko per day. Minamasa ko per day daily is 20 kilos minimum. Na iba-ibang klase ng tinapay, na iba-iba din ang presyuhan. Pinakita ko lang sa inyo yung presyo ko ng donut, ng pagkukosting ko ng donut para may idea kayo kapag magkukosting na kayo. So, pagpalagay na puro donut lang ang ginagawa ko. Pagpalagay na yung 20 kilos ko ng flour ay puro donut lang yung ginagawa ko. So, yung 49 pieces, ita-times natin yan sa 20. So, magkakaroon ako ng 980 pieces ng donut. So, yung 980 pieces na to sa 20 kilos ng flour, dun ko nakukuhanin lahat. Dito na ako magtatakukuha ng presyo kung magkano ko ibebenta yung donut ko. Dito ko kukunin ang labor, dito ko kukunin ang electricity, dito kukunin ang water, lahat dito ko kukunin. Ito ay daily ha. So yung labor ko, kung wala kayong labor, kailangan nyo pa rin magsweldo sa sarili nyo. Kung wala kayong kasambahay, wala kayong tagatinda, kung kayo lang lahat, bibigyan nyo pa rin ang presyo yung inyong sarili. So pagpalagay, roughly 1,000 pesos ang pinapasweldo ko sa mga tauhan ko. Minimum talaga ako magpasweldo sa kasambahay, sa tindera. Minimum dito sa amin is 520 pesos. So electricity, hindi mo ito makukwenta kung ang production mo, kung ang area mo, ang tindahan mo ay nasa bahay lang. Pinaka-effective na way is magkaroon ka ng sub-meter sa mismong gawaan mo para lahat ng gamit mo sa pag-bake doon nakakonect. Pagkatapos ng buwan, makikwenta mo kung magkano mo siya, magkano yung bill mo sa baking area mo. Ganun po. Kapag ka hindi naman, ang way naman doon, i-compare mo yung mga time na bill nyo na hindi ka pa nagbe-bake, tapos yung nagbe-bake ka pa. Pero pagpapalagay, again, idea lang to. Sa electricity natin, transpo, sa water, saan pa ba? Magpapataw tayo dyan ng kada isang piraso. Again magpapataw tayo dyan ng 3 pesos per piece. Yung 3 pesos na yun na yung ibabayad mo dito sa lahat. Sa labor, 1,000 pesos, i-divide natin sa 980. 980 pieces, so meron tayong 1 pesos and 20 cents. Labor. 1 pesos, 2 cents. Overhead. Hindi nyo na nakikita yung board mo. Ayan na. Alam nyo kung bakit kailangan yung ikunin yung presyo ng labor, ng overhead per piece? Kasi at the end of the month, kahit marami kayong benta, marami kayong kinita, palabas lahat din yan ang hindi nyo namamalayan kasi kailangan mo magbayad ng mga bills. So, sa pagkukwenta ng pagkukosting per piece, sigurado ka na meron ka na, alam mo na meron na yung porsyento dun sa binibenta mo. Hindi ka pwedeng manghula. Dough, tsaka filling is 6.83 para makagawa tayo ng donut. Yung labor natin is pesos. 1.2. Overhead natin is 3 pesos. So, meron tayong 11 pesos
11 pesos. 11 pesos, tapos magbebenta kayo ng tagpa 5 pesos, 6 pesos. Talong-talo na kasi wala pa yan yung tubo. Ito pa yung isang dahilan bakit hindi nyo ako pwedeng gayahin sa pagpepresyo. Again, nagmamasa ako ng 980 pieces. Nag-yield ako ng 900 pieces, 80 pieces, nakapagbenta ako ng 980 pieces. So, ang pinapataw ko lang na tubo dyan is 20% na markup. 20 to 30% na markup, depende kung gaano kakomplikado yung ginagawa kong tinapay. Kapag medyo special, pag medyo komplikado siya, syempre mas tataasan ko yung markup ko. Kapag simpleng-simple lang, so at least 20%. Bakit? Bakit mababa ako magpresyo? Kasi marami akong pagkukunan. Marami akong pagkukunan ng markup ko. 980 pieces yan. Kung nagmamasa ka lang ng 2 kilo, ng 3 kilo, syempre hindi ka pwedeng mag-markup ng ganun lang. Kailangan mong taasan at least 50 to 60. Kasi konti lang yung pagkukunan mo ng tubo. Pero, bayad ka na dito. Kasi nakwenta mo na dun sa costing mo kung magkano mo siya ibebenta. Kwentado mo na. Hindi ka na mawawala ng pambayad ng mga bills mo. Hindi ka na malulugi dun sa ingredients mo. Hindi ka na makululugi dun sa labor mo. Kasi nakwenta mo na siya. Ang iintindihin mo na lang yung tutubuin mo. 11 pesos yung kailangan kong gastusin para sa lahat-lahat. So, binibenta ko to. Sabi ko 20% lang yung markup ko, no? Pero ang binibenta ko to, yung donut na to, ng 20 pesos each. So, tubo ako ng 9. So, yung 9 pesos, i-multiply natin sa 980. So, may malinis akong tubo na 8,820 per day. Ito na yung pinakamalinis kong tubo. Kung katulad kayo ng market ko, di ba? Kung makakapagawa ako ng donut na 20 kilos per day, bebenta ko siya ng 20 pesos, tutubo ako ng 8,820 per day. And ito ay paraan lang ng pagkukosting. So, sana gamitin nyo. Huwag kayong basta lang, porque natuto na kayong gumawa, ay magbebenta na ako ng mura para mas marami akong mabenta. Hindi ganun. Dapat alam mo lahat kung magkano yung presyo mo. Huwag ka lang basta magtanong, huwag ka lang basta manggaya. Gumawa ka ng sarili mo. Okay? Sana yun, natuto kayo. And yun, sana gamitin nyo para sabay-sabay tayo maangat sa bakery industry. So yun lang. Thank you.